talk to us about this, yung forum kung saan kayo po yung speaker, and then you presented about the West Philippine Sea situation, at nando nakita natin, mukha ito yung isa sa mga kinainis ng China, yung tatlong larawan, actually caricature, ni Xi Jinping. Okay? Talk to us about that. Well, actually, Sir Christian, nangyari to last week, no? Nag-lecture ako sa mga students ng St. Benilde sa Lasal, no? Ang slide na yon, kumbaga caricature nga to explain bakit despite of our transparency efforts, parang tuloy-tuloy pa rin ang harassment ng China. And for the record, yung slide na yun, Sir Christian, hindi ko naman sinabing si President Xi Jinping yun, no? It is just a satire of to capture kung ano yung ginagawa ng China sa atin. So basically, that's the story of that slide. Ano ba yung pinaka-topic ng presentation ninyo? Kasi nung nakita ko yung slide mismo, nakalagay doon yung, nakalagay. Why China remains to be a bully. Yes. Pero overall, ano yung naging tema nung discussion? Was it this one? No, ang pinaka-tema ng ating ng presentation ko doon, Sir Christian, mga estudyante yun ng foreign service, diplomatic studies yung inaaral nila. So, my lecture there is all about transparency. Why we need to be transparent in the West Philippine Sea. And that particular slide, I would like to respond sa question na bakit bully pa rin ng China? Why are they do not care about reputational damage? Despite of us being transparent and exposing all this aggressive action, bakit tuloy pa rin ang harassment ng China sa Pilipinas? And what was the response? Well, yung 3 photos na yan, for the first caricature, I would like to explain the Chinese government would like to really test the limit of the international community. Kaya may picture dyan, Chinese picture looking guy na looking down at the flag ng mga United States, United Kingdom, Japan, Australia. And then the second one is that Chinese looking man is flexing his muscle because he wants the Southeast Asian countries to be afraid, to follow the path of the Philippines of transparency. And ang caricature na yan, sinasabing gagamitan tayo ng strong arm, imamuscle niya tayo for us to be prevented to be transparent. And then the third one, that Chinese-looking guy is also wanting to break the Filipino wooden boat. No? Para sa akin, hawak-hawak niya. Dyan, yes, hawak-hawak niya. He wants to break the Filipino spirit. That despite of us being transparent, he wants to put an end to all of this. No? In short, he wants to silence us. Dahil even without the Chinese government denying it, na hindi sila nasasaktan dito sa transparency efforts natin, alam natin na yan talaga ang pinaka-ultimate goal ng People's Republic of China right now. Okay. Ito yung sagot ng Chinese Embassy noong January 16. Basahin ko lang po para sa mga viewers natin. Halatang pikon na pikon yung China dito kay Commodore J. Tariela. In the face of Tariela's malicious provocations, we must ask, as a spokesperson of the Philippine Coast Guard, do his smears and slanders against China and the Chinese leader represent the stance of the Philippine government? As a uniformed service member, should he not be subject to the most basic standards of discipline and ethics? Why is he able to act so recklessly without being held accountable? We hope the Philippine side will provide clarification and an explanation. Tapos nag-lodge sila ng basically diplomatic protest. Ang tanong ko po sa inyo, Commodore, sinita po ba kayo ng Philippine side dito sa inyong presentation? Pinagalitan po ba kayo? Well, una sa lahat, Sir Christian, gaya ng sinabi ko dun sa response ko, we are not obliged, we don't have any obligation to respond to that because as a host country, the Chinese government, particularly the Chinese embassy, do not have the right to meddle with our domestic affairs. As far as the national government is concerned, without specifying kung sino man, sa dami nilang sinabi dun sa statement nila, the mere fact that I'm still here, wala naman tayong masasabing naging tugon na negative para i-withdraw ang pagsuporta sa ating pagsasalita pagdating sa issue ng West Philippines.
Okay. Kasi sa mga viewers natin, no, ito kasi yung yung konteksto niyan. One of the contexts. Si Commodore J, if you noticed, he's one of the most vocal, if not the most vocal voice against China's bullying and baseless harassment sa ating sariling bakuran. So naturally, siya yung target nitong China. Kaya napakakapal nga ng pagmumukha ng China para sitahin si Commodore J, no? Pero my point is this, no? Hindi ba kayo nabulungan man lang ng someone from DFA, from Malacanang, from the NSC na, teka, Commodore, medyo hinay-hinay ka muna ng konti. Medyo laylo. Wala bang ganon? Wala namang ganyan, Sir Christian, no? The mere fact na tuloy-tuloy pa rin tayo. And secondly, no, we should also understand, even before, ito pang napansin nila ng caricature, few days before pa, ang Chinese Embassy sa lahat ng insidente na nilabas ko, yung harassment sa mga isda, they always respond back, no? Kina-counter nila lagi sinasabi natin. And I would also like to highlight na nagsimula lang naman to nitong mga nakaraang linggo eh. In short, even before that caricature came out, talagang mainit na ang bagong new ambassador natin ng Chinese Embassy. And I think their target really is to put a stop on transparency efforts. Or baka naman nagfe-flex din ng konti dahil bago yung ambassador, trying to set a new tone, di ba? Talagang, buti binanggit nyo yan. Kung ma-observe naman yan eh. Parang sunod-sunod, no? Lahat pinapatulan, lahat sinasagot, di ba? Sinagot din si Senator Kiko Pangilinan, si Congresswoman Leila de Lima, hindi ba? Admiral Trinidad, the statement of NMC, and each time that I will post about the incident sa West Philippine Sea, may sagot lagi ang Chinese Embassy. And this only happened during the watch of the new ambassador. Of the new ambassador. I think na nakapag-present siya ng credentials niya last December lang, no? Bagong-bagong ambassador ito. Galing Washington ito, no? Tama? Yes. Okay. Ito, no? Nung binabasa ko yung sagot sa inyo ng Chinese Embassy dito sa Maynila, parang meron silang pinapalutang pero dinadaan sa question, di ba? Correct me if I'm wrong, no? Pero parang ganito yung gusto nilang palabasin. Ganito yung basa ko, no? Parang gusto nilang palabasin na nagsasalita kayo supposedly in your own capacity as a Commodore ng Philippine Coast Guard or spokesman sa West Philippine Sea. Pero ang parang dating sa kanila, hindi. Dinadaan ng Marcos administration ng Philippine government, hindi nila masabi at a higher level through you. Tama ba? You have the same reading? Yes. At kung mapapansin mo, Sir Christian, ngayong araw na to, officially, nag-start na rin ang mga pro-China bloggers and influencers na ganyan din yung linyahan, no? Questioning the connection between the national government, kung sanction ba lahat ng DFA, binabiolate ko na rin daw ang foreign policy direction ng Pangulo. Etong lahat ng to, kung makikita mo, same old people, no? Ang common pa dito, they're also DDS supporters. These are DDS bloggers. And without naming their names, madali mo nang hanapin, Sir Christian, yung mga post nila sa kanilang mga social media accounts. Mukhang naghahanap buhay na ng mas maigting, ganun ba? I'm not naming names. I'm not naming names. May storyline na, so sinasakyan na. Ganyan na ngayon ang ginagawa nila. It started only today. Bakit gano'n, no? Oo. Sobrang wala akong alam dyan, no? Bakit pareho yung linyahan ng mga DDS trolls at saka nito mga pro-China propagandists? Bakit kaya? Hindi ko talaga alam yung sagot. Of course, alam mo na yung sagot dito, Sir Christian, no? Pero ako kasi para sa akin, okay, ulitin ko ulit. Whether you supported the Duterte administration or fanatic ka talaga ni President Duterte, hindi ba pwedeng pagdating sa issue ng West Philippine Sea, neutral ground to? Hindi ba dapat no compromises tayo dito? Kasi kahit makabalik si President Duterte, maging presidente si VP Sara, ang issue ng West Philippine Sea, hindi naman to issue lang ng mga sumuporta sa Pinklawan, Dilawan. Walang kulay sa politika to eh. Ang West Philippine Sea para sa ating lahat to. So para sa akin, ang hirap intindihin yan. Hindi ko alam, ano ba to? May bayad ba talaga? May incentive ka talaga para gibain, i-amplify ang mga linyahan ng People's Republic of China? Or talagang ito rin talaga ang linyahan ng politiko na sinusuportahan mo?
parang yung sagot na dun sa mga binanggit nyo eh. Unless ka siguro para dito sa mga propagandistang ito na nagpapanggap na Pilipino pero ang talagang loyalty ay nasa China, unless para sa kanila ay isa lang itong hanap buhay. It's all about money. I'm not saying na gano'n, no? Pero, Hindi ko nga alam eh. pero ako, Sir Christian, ang ibig sabihin pala ng makapili, makabayang katipunan ng mga Pilipino. They call themselves pro-Philippines noong panahon ng Hapon. So makapili, not just namimili sila, may bayong, but that acronym means makabayang katipunan ng Pilipino. Makabayang Pilipino, in short. And kapag in-English mo, yung makabayang Pilipino, this also coincides sa meaning na pro-Philippines. Di ba ito rin yung linyahan ng mga pro-China bloggers? Hindi kami pro-China, pro-Philippines kami. So nag-a-align. Parang we are repeating history na nangyari noon. No? The makapili before are the pro-Filipinos now. Oo nga. Yung sinasabi pro-Filipino, pero yung linyahan niya, pro-China na pro-China. Parang ginagawa tayong tanga. Pero may isa rin pagkakaiba, Commodore J, no? Yung mga makapili nun, merong bayong eh. Nakatago yung mukha eh. Nakalabas yung mga mata. Eh dito, lantaran-lantaran talaga yung pagiging pro-China eh. Tapos nasa likod ng keyboard, may hawak na smartphone, post ng post. Hindi ba? Makapili, pero lantad na lantad yung identities eh, no? Sorry, medyo nakakapalan ako sa pagbumukha nito mga ito. Anyway. So hindi naman kayo nasabihan dito to hold back, no? Tama? Hindi naman, sir. Para sa akin, kung mapansin mo yung tweet ko sa kanina, Sir Christian, no? Ang sabi ko nga, ang pagtindig ng ating pamahalaan pagdating sa not surrendering a square inch of our territory to any foreign power, napakahalaga niya, no? Na commitment natin sa ating mga kababayang Pilipino. Pero ang pinakamahalaga sa lahat dyan is yung siguraduhin natin na ang boses natin ay hindi madidiktahan ng kahit na sinong dayuhan na nakikipaglaban para sa ating karapatan sa West Philippines. Oo nga eh. Tsaka, I know, no? Ang problema kasi rito, kunwari, binabalikan ko po itong slide ninyo, Commodore, no? I think this is part of free speech, clearly. Okay? But it's something that China doesn't or couldn't understand. Because it's one thing that they do not really have in their own country, and they're trying to impose it on another country. Eh ano naman kung kumukha ni Xi Jinping to? For all you know, baka naman hindi si Xi Jinping to, no? Sabi nga ng ibang viewers dito, baka naman cartoon character ito na pagkamalan nyo lang presidente ng China. I mean, this is part actually, of free expression. Sir Christian, sa media forum kanina, sa Dapo, tinanong din sa akin yan. Kung mag-apologize daw ako. Ang sabi ko, wala namang nakaligay dyan sa label na President Xi Jinping yan. Kasalanan na nga ng Chinese Embassy yan kasi pinangalanan nilang national leader nila eh. Di ba? I mean, wala namang label na nagsabing that is Xi Jinping. It is actually their interpretation who put a name on that caricature. So dapat sila nag-explain sa Beijing why they are even calling their national leader as such. Tsaka nagkaroon pa ng Barbara Streisand effect. Kumbaga, lalo pa napansin, lalo pang na-highlight. Hindi ba? E di ngayon, nagsinesearch yung mga tao, ano ba yung kinakainis ng Chinese Embassy dito? E di yan, di na-search pa tuloy, na-highlight.